Dangal, greetings, Dangal ng Bayan. I am Christina T. Villarosa from 1ITC, together with my team, the Group 5, presenting to you our project in Computer Programming 2, our CCS 103 entitled Pet Clinic Management System. In this video, we will explain thoroughly our code, our output, and our functionality with it. So, before we start, let me call the first presenter. So, dangal ratings po. So, in this part, which is the private voids, so dito po kinocall lahat ng components na gagamitin natin sa code, which is sa GUI natin. Meron tayong JFrame, text field, combo box, checkbox, JTable, and then table model. So, each of them have their own characteristics na ginagamit differently from our GUI. So, sa frame, kinocall dito yung frame natin. Sa text field, kung saan magta-type ng mga inputs ng ating user. Sa combo box, dito natin kinocall kung anong type of pet meron tayo. And then sa checkbox, kung ano yung i-avail ng ating user. Sa table naman, and sa table model, dito natin kinocall kung dito lalabas lahat na in-input ni user na information. Dito naman, sa part ng public static void main string args, dito po pinapakita yung design view ng ating code. Lastly, dito po, private void initialize. Ito po yung magiging frame natin. Dito po, kinocall si JFrame, which is named as frame. And then, may title siya na Pet Grooming and Veterinary Clinic Management System. Nag-set na rin tayo ng background color, ng bounds, which is 700/600. And then, sa default close operation, mag-exit on close tayo. Sa content pane naman, nagkaroon tayo ng border na 10x10. And sa location relative to, ginawa natin siyang null. Guys, so I win yan and I'm going to discuss the JMenu bar. So JMenu bar, gamit tayo ng JMenu bar equals to JMenu bar. Ito yung nag-initialize tayo ng menu bar para magkaroon ng, syempre, menu bar. Asan ba yun? So nandito. So nagpasok tayo ng tatlong JMenu para dun sa mismong major button, which is yung file, transaction, tsaka yung L. So, paano ba siya gumagana? Nag-set background tayo and set foreground para dun sa color, background color and yung text color ng mismong menu bar. Then, JMenu, file menu equals to JMenu. Then yung text is file, para makita dito sa mismong menu bar na mayroong text na file. Then set font, para magkaroon siya ng font for designing, tsaka yung set foreground para dun sa text color. Then susunod is yung sa transaction menu. Ganun din, nasa loob nitong parenthesis is transaction para dun sa text niya, which is nandito. Ito siya. Then set font, gaya lang nung nauna, and set foreground for designing. Sunod is yung JMenu help menu equals to new JMenu equals to nasa loob ng parenthesis is yung help, para makita rin din siya dun sa mismong GUI na may help. Then set font, ganun din na naka-bold, then 12 yung size. Then set foreground, yung kulay ng mismong text. So dito naman sa part na to, gumamit tayo ng JMenu item para dun sa minor buttons, which is nandito sa loob ng netong mga to, netong tatlo, which is ito, yung new, exit, then pag sa transaction naman, yung view transactions, then sa help is yung about.
So, nag-initialize muna tayo dito. Initialize muna natin lahat. Then, sa loob ng parenthesis is yung mismong text niya na which is visible para sa user. Which is yung new, exit, view transactions, and about. Then, dito naman, sa susunod, gumamit tayo ng action listener para sa function. So, dun sa new item, add action listener, then clear form. So once na pinindot natin yung new item, magki-clear form siya para lahat ng pwedeng paglagyan ng user input is mag-clear. Then sunod yung exit item, nagpasok naman tayo ng add action listener para once na pinindot natin yung exit item, mag-exit siya doon sa mismo system. Sunod yung view item, nagpasok naman na action listener na once na pinindot yung view item, maglalabas yung J-option pane na may dialog na transactions ay nasa taas nung GUI, yung title, then J-scroll pane, tapos yung table. So pag once na pinindot natin yung view item, dun makikita lahat ng transactions. Tapos yung sa about item, add action listener, then once na pag pinindot yung about item, lalabas yung J-option pane na may dialog na this system is created by CCS 103 students as a final project. So, yan yung lalabas pag pinindot yung about item. Siyempre, hindi siya magiging visible kung hindi natin i-add. So, dito sa dalawang to, dun sa loob ng file menu, in-add item natin yung new item tsaka yung exit item para visible lang siya pag pinindot yung file. So ito yun, new, then exit, then sunod yung transaction menu dot add view item. So yung view item na menu item natin is pinasok natin dun sa transaction menu para pag pinindot natin yung transaction, makikita natin dito yung view transaction. Tapos yung help menu na J menu dot add yung about item, which is yung menu item natin, para pag pinindot natin yung dito sa help, makikita natin yung about. Tapos dito naman susunod itong tatlong to, yung tatlong G menu natin, in-add natin dun sa main sa J menu bar para maging visible siya dito sa taas sa ating bar. So ito na yung tatlo. Tapos yung sinet natin yung J menu bar, which is yung menu bar natin dito sa taas. Sinet natin sa frame natin para siya na yung mismong siya yung mag-activate na menu bar. Ilang. Thank you. Greetings. Ako nga po pala si Brian Regalado, and ngayon i-explain ko po sa inyo ang design ng aming project na ginawa ngayong finals po. So, yun. First of all is yung aming design is nagsisimula sa J-panel, which is itong panel na to ay ito po yun, yung kulay, nakikita nyo yung kulay violet. Yan, nakikita nyo dyan. Yan po yung aming J-panel dyan. So, next naman ay itong gumamit lang po kami dito ng J-label. At ito po yun, J-label na yan. Then, ito yung text field po. So, makikita nyo dyan sa aming code na gumamit po kami ng J-text field, which is dito po nilalagay yung mga code po, yung ita-type ng user, kung ano po ba pangalan ng name, ng pet nila, yun po.
So, dito naman next din ay yung breed, age, owner name, tsaka yung contact number, date at time. Ganun din po. Ganun lang din kami ng JText field po. Para gumana yung ayan. So, pag nag-run po yung sinabit natin lahat yan, dapat po ma-fill upan na maayos lahat yan para po gumana. So, next naman ay yung ating pet type combo. At ito po ay itong pet type. So, isa po siyang yan, drop down po yan, which is gagawin kami dito ng J combo box. Kaya pag pinindot natin to, lalabas dyan na yung dog, cat, bird, or other. So, yun, di kami ng font dito na Century Gothic na plain and 10 ang size po. So, yun po. Mga greetings po, ma'am. Ako po si Ray Michael Pasage. And my name is Jeric D. Pante. So, sa ano po, ito po yung mga label na ginamit namin. Opo. So, sa J-label naman po, ang pinaka nilagay namin is pet name. Then, ginamitan namin siya ng font na Century Gothic. Tapos naka-bold din po. Tapos yung size niya is 12. Tapos sa panel naman po, naglagay kami ng pet name field. Sa pet type naman po, ganoon din po sa ano. Sa pet type naman po, ganoon din po yung ginamit sa pet name. Halos pare-pares lang po siya. Same lang po lahat ng ginamit na size, ball, tsaka yung sa ano, yung sa font. And pare-pares din po siya ng ano, ng ginamit po na font, tsaka din po ng size. So pag niran po, ganito po yung itsura. Pira natin. So ito po siya. Pet name, pet type, breed, age, owner name, contact number, saka date, year, month, day, time. Ayun lang po. Ayun lang po. Bale, parang inulit-ulit lang siya. Pare-pares lang naman po kasi siya, ma'am. Ayun lang po. Dangal greetings. So, sa part po na dito, sa checkbox, na-create po kami ng J-panel for the checkbox para ma-add po ni user yung desire na gusto nilang iselect. Tapos, nag-create po kami ng label for the bath and haircut, nail clipping, ear cleaning, rabies vaccination, deworming. And as you can see po, pag sinalag po natin yung bath and haircut, pwede din po tayo mag-select ng ibang sa selection. And then, for the button po, is nag-create po kami ng J button and J panel para masubmit po ni user yung desired selected po nila. And then, we have button po for the clear. Hi Dangal, greetings everyone. I'm Jolkadea Sisikat from 1ITC. And this part, I'll be discussing the JTable or the function of the JTable in our system. So, first is, you can see in our design view, you could see the table in the bottom or the very last part of our system, which is the table. It consists of 5 columns. So to create this functionable table, first is we need to define our columns names or the header using a string array with titles such as the owner, pet type, services, scheduled, and total fee. These names or these headers will represent the information we want to display for each appointment entry. After defining the names or the headers, we create default table model using this array starting with the value of 0 rows so that the table is initially empty. We then use this
model to create our JTable, which will serve as the main component for displaying our data. To ensure that our table remain accessible even we have many entries or data, we place it inside a JScroll pane which adds scroll functionality and set as a preferred size for consistent layout. And lastly, to add the scrollable table to the center of our application mainframe, we use border layout.center. So it clearly displays all the submitted appointments along with their corresponding details in organized matter. That's all. Thank you. Mga greetings po, ma'am. Ngayon po ay tatanungin po natin kapag nag-submit ng button yung function po nung private void habit submit. Naka-throw exception po. Kasi gawin po kami ng throwing exception. Ngayon, i-get lang po natin yung mga value ng variable po dito ng pet name field, ng with field, age field, contact field, owner name field, date field, time field. Tsaka pati rin po yung type combo ng get selected natin. Ngayon kapag ang condition ay lahat po sila ay empty, ay nagkakaroon po ng field option pane, which is kailangan ko po itong nila lahat ng fields para mag-proceed. Ngayon sa try catch naman po, dito po i-handle yung exception kasi gawa po ng age. Ginawa po namin siyang integer. Ngayon, ang condition niya ay kapag ang age ay less than K1 kasi wala naman pong age na 0, then age na 100 kasi wala naman pong above na 100 na kaya. Na mag-throw po siya ng bagong exception na age must be valid. Catch, then panibagong catch na number format exception, then exception next kung saan na dito po mag-appear yung mga error message. Tulad po nito. Okay na po. So, yun lang po yung function na greetings, Ma'am Cristel. Ipapaliwanag po ngayon dito yung array list sa part ko. Dito sa part ko is ang mga functions nito is mag-gather ng selected grooming, vet services. Meron tayong bath, haircut, nail clipping, air cleaning, rabies vaccination, tsaka deworming. Then, next thing is calculate the total fees. Siyempre, yung mga fees natin doon, siyempre may bayad yun. Then, next thing is prevents proceeding without selecting any services. Nalagay po dito, pagka wala po na-select doon sa any services natin doon is may lalabas pong J-option pane na nakalabas po is please select at least one service. So, next thing is display and stores appointment in the table. So, ang table name po natin is model. So, add row, new object, owner, pag-input ng owner, pet name, tapos type, then selected services, then schedule, and total fee. Next thing is confirm the total fee to the user. Ito po yun, ma'am. J-option pane, show message dialog, then total fee, then total fee. Ito, ma'am, papakita ko sa inyo kung paano siya nagana. Ay, maiba tayo. So, ito yun, ma'am. Nail clipping, deworming. Ay, papakita ko na sa inyo na pagka wala tayong nilagay sa mga services.
Ito ma'am, please select at least one service. So mag-check tayo ng kung ano na gusto natin ma'am. So sa akin, nail clipping, deworming, hair cleaning, button haircut, lahat na kompleto. Tapos then submit, talabas po yung total fee, tapos yung fee natin, tapos mapupunta po siya dito sa ilalim. Yun lang po, thank you. So, dangal greetings po, ma'am. Ako po si Martins po ng bayan at ipe-present ko po ang clear form method ng aming grupo. Ang ginagawa po ng clear form is ine-empty niya po yung mga text field na nilagyan ng input ng user. Kunyari, pag nilagyan po natin ito ng pet name na Dan, and si Dan ay golden retriever, na 1 year old, may-ari ay si Kim, tapos number niya ay tapos yung date, tapos yung oras ng appointment. Tapos nag-select po ng checkbox. So pag pinindot po yung clear, lahat po ng yan ay makiklear. Para kanyari pag may mali or gusto mong baguhin lahat ng mga information, pwede pong maayos and mawala. Ma-reset po lahat ng text field. So yun lang po ang para sa clear form method ng aming grupo. Yun lang po. And thank you po. End of our video presentation. I hope may nagain kayo learnings from our project and pwede niyo rin siyang gamitin for the future purposes like creating also project. And this video will help you to gain more lesson and learnings. And I hope masaya kayo na napanood ang video na. I hope na magamit niyo siya in the future purposes. Again, my name is Christina T. Villarosa from 1ITC. Thank you for watching.